Hindi kaiba sa mga nakalipas na eleksyon, inaasahan na rin daw ng COMELEC ang mga insidente ng vote buying sa 2025. At imbes sa mga payment platform, mas personal ang posibleng magiging abutan ng pera. Nakatutok si Maki Pulido. Ang bilihan ng boto parang singtanda ng halalan sa bansa at hindi maiiba sa parating na 2025 elections. Ini-expect natin sa darating na halalan, magiging talamak ang pamimili. Nagagamit na ang payment platforms ngayon sa bilihan ng boto. Pero tingin ni Garcia, sa 2025 elections, mas personal ang magiging abutan ng pera. Alam na raw kasi ng vote buyers na minomonitor na ito ng mismong payment platform na agad ire-report sa COMELEC. Pag ikaw nagpadala sa 20 tao at mahigit sa isang araw, sa isang transaksyon, pipresyong ka namin na engage sa vote buying. Sa pag-aaral daw ng Okta Research, hindi nagbebenta ng boto ang karamihan sa mga Pinoy. Pero kalimitan, ang mga mahihirap na botante ang sinasamantala ng mga politiko. Maraming klase ng vote buying, pwedeng in cash or in kind. At kalimitan, binubuhos ito sa mga huling araw bago eleksyon, ayon sa political analyst na si Ranjit Rai. Instead of thinking long-term and thinking of big things like democracy, citizenship, and leadership, they look at the short term. It's a chance for us to eat. Mas madalas daw na boto ng buong pamilya ang binibili. Talamak daw ito sa local level o para sa mga posisyon halimbawa ng councilor, mayor, governor o congressman. There's a package given to the family to vote or not to vote. Certain communities and barangays that are not favorable, local politician will try to either prevent them from voting or encourage them to vote. Sabi ng COMELEC, pinahihina ng vote buying ang integridad ng eleksyon. Kaya nilagdaan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng COMELEC at NBI para mabantayan di lang ang vote buying, kundi iba pang paglabag sa election rules. Hindi ko sasabihin sa inyo ang gagawin naming action dahil malalaman na nila. Pero meron na po kaming plano. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasabay ng paghahanda sa Kapaskuhan, maging handa rin sa lagay ng panahon lalo't uulanin pa rin ang ilang lugar. Huling namata ng low pressure area sa coastal waters ng Vincenzo, Sagun, Zamboanga del Sur. Sabi ng Pag-asa, bumababa na ang tsansa nitong maging bagyo pero kahit manatiling LPA, posible pa rin itong magdulot ng mga pagbaha o landslide. Umiiral din ang shear line, amihan at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather para bukas, matitinding ulan pa rin ang bubuhos sa Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, pati sa halos buong Visayas at Mindanao, lalo po sa hapon. May mga kalat-kalat na ulan din sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa Metro Manila naman, mataas ang tsansa ng ulan bukas sa ilang Luzon kaya huwag kalimutang magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Samantala, base sa inalabas na outlook ng Pag-asa, posibleng ulanin sa Linggo at Lunes ang Southern Luzon, Metro Manila, pati ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May mahihinang ulan naman sa natitirang bahagi ng Luzon. Bisperas ng Pasko, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon at Eastern Visayas. Pagsapit ng mismong araw ng Pasko, may ulan pa rin sa Bicol Region, Mimaropa, Zamboanga Peninsula at Visayas. Pwede pang magkaroon ng pagbabago rito kaya patuloy na tumutok sa weather updates. Sa paghinto ng operasyon ng mga pogo sa bansa, hindi lang mga gusali at pasilidad ang nabakante at naiwan. Ang mga may-ari kasi ng mga nilisan nilang mga paupahan, apektado rin ang kabuhayan. Tutukan natin yan sa pagpapatuloy ng special report ni Salima Refran. Sa pag-usbong ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, kasama rin sa mga lumago ang real estate sector, partikular ang mga office building at mga property na nagpaparenta sa kanila. Di lang kasi yung mga opisina ang nirerentahan, kundi mga condo unit, bahay o apartment para tirhan ng mga dayuhang POGO worker. Si Nikki, isa sa mga nagparenta ng ilang condo units sa foreign POGO workers. Aminado siyang tiba-tiba sila sa laki ng bayad ng mga ito. Madali, mas maraming lumalapit na mag-rent sa'yo. Mas mataas sa standard na price ng renta. At the same time, advance ang bayad nila. Siyempre sa negosyo, mas gusto mong nandito kasi kumikita ka eh. Easy money nga eh. Taong
Noong 2019, ang talagang namayagpag ang mga pogo. Dumami yung mga banyagang nandirito. Kasabay niya nag-usbungan yung mga negosyo at mga serbisyo para sa kanila. Sa datos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, umabot sa halos 300 pogo licensees at service providers ang sabay-sabay nag-operate noon. Sa application, renewal fees, fines at penalties pa lang, mahigit 7 billion na ang kinita noon ng PAGCOR mula 2016 hanggang 2022. Sabi naman ng DOLE o Department of Labor and Employment, noong 2019, umabot ng 118,000 ang mga kawani ng pogo noon. Halos 100,000 sa kanila, mga dayuhan. Kaya naman, patok na patok ang pagpaparenta noon. Pero nang pumutok ang pagkakasangkot ng ilang pogo sa mga iligal na gawain, pati na human trafficking, ang masasayang araw ng pogo sa Pilipinas, tuluyang nagtapos. All pogos are banned. At sa pogo ban na pinag-utos si Pangulong Marcos, nawala rin ang mga nagrerentang mga pogo worker. Malaking problema yan para sa real estate broker na si Kling. Mahigit 100 unit kasi na hawak niya ang nabakante ngayon. Yung 100 na yun, nadadagdagan pa yun. Wala talaga ngayon. Sobrang kahit mababa na yung presyo ng pagpaparenta namin, wala pa rin takers. Sa ibang complex, may mga foreclosed unit na hindi na nila mabayaran. Tapos yung iba, yun nga, hinuhugot na ng bank, hinuhugot na ni developer yung unit. Ayon sa real estate consultancy firm na Lichu Property Consultants, nasa 1 milyong metro kwadradong office space ang mababakante sa paglisa ng mga pogo. Tinataya rin nila mahigit 1 million square meters rin ang mawawala ng tenant sa mga maliliit na nagpapaupa ng kanilang mga condo unit o residential property. Most Filipinos, the moment na kumita sila ng pera, gawin nila, bibili sila ng condo for rent para paupahan. Eh, dati yung rent doon is 20,000-30,000 pesos. Ngayon, 8,000 pesos, bakante pa rin. Kung isama pa raw dito ang iba pang kaakibat na serbisyo, mabigat ang mawawala sa mga negosyante at maging sa mga ordinaryong empleyado. Ang estimate po namin is almost 200 billion pesos. 200 billion pesos of yung money na lumalabas sa pogo industry, and then every year about another 120 billion pesos. Hindi naman siguro wakas ng negosyo nila yon, yung magpaalis tayo ng mga pogo operations o yung mga pogo workers. Kung ikaw negosyante ka, bakit mas pipiliin mo to yung maraming nasasaktan na tao? Samantalang pwede ka naman pumunta dito sa maayos na negosyo na kikita ka at masaya ka na kumikita ka dahil lang alam mo yung kinikita mo ay nanggagaling sa maayos. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. Ramdam na po ang pagbigat ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayong araw para sa mga uuwi pa norte sa Pasko. Pero bukod sa kalbaryong yan, problema rin doon ang insidente ng pamamato. Ang payo ng NLEX sa mga daraang motorista, alamin sa pagtutok ni Ian Cruz. Ngayong araw hanggang bisperas ng Pasko, inaasahan ng North Luzon Expressway o NLEX ang buhos ng mga sasakyang panorte ngayong Kapaskuhan. Hapon pa inaasahan ang pagbigat ng trapiko, pero sa magkabilang direksyon ng NLEX Valenzuela, mabagal na ang daloy ng mga sasakyan magtatanghali pa lang. Mas bumagal pa sa 10 to 20 kilometers per hour ng takbo ng mga sasakyan mag-aalas 4 ng hapon sa southbound. Higit na mas mahabang build-up sa northbound pero nasa 20 hanggang 40 kph pa ang takbo. Kada araw, nasa 334,000 ang mga sasakyan na dumaraan sa NLEX. Na ngayong palapit ang Pasko ay inaasang aakyat sa 370,000 kada araw. 10% din ang inaasang taas ng volume ng sasakyan sa NLEX Connector pati na sa SCTEX. Kaya may iba, ngayon pa lang, bumiyahi na pa probinsya para sa Pasko. Iniwasan namin sir yung traffic kasi ngayon nga medyo traffic na eh. Lalo na siguro kung medyo sa malapit na. Ang suhestyon ng NLEX, bumiyahe sa mga non-peak hours o alamin ang sitwasyon ng trapiko sa kanilang mga social media platforms.
Binigay po natin itong mga time frame po ng mga peak period, pero ina-advise din po natin sila na yun nga po kung mas maganda mag-monitor po sila yung current situation po ng traffic ng NLEX at yung connector road. Pero hindi lang traffic ang kalaban sa expressway. Minsan, pati ang mga pasaway na namamato sa mga overpass. Gaya ng sinapit ng dating Kapuso reporter na si Cedric Castillo sa NLEX Tabang Spur Road. Mabutit hindi nawala sa kontrol si Castillo, pero nagka-crack ang windshield sa kanyang sasakyan dahil sa pamamato. Nabalitaan ko dun sa area na yun, may namatay na before. Same insidente, binato yung windshield. So, message ko dun sa gumawa, imagine mo lang kung malala yung resulta ng ginawa mo, paano na lang yung pamilya, di ba? Habang buhay mo ng cargo yan. Ito yung Malis Overpass dito sa Guiguinto, Bulacan. Daanan nito ng mga pedestrian, ng mga motorsiklo, pati na ng tricycle. Napansin naman natin, may harang yung magkabilang gilid ng overpass. Pero yung pinakaibabaw nito, walang harang. Kaya naman pwede talaga magitsa ng bato o anumang bagay na siya namang nalalaglag dito sa mga motorista sa NLEX na kung minsan ay nakakapang biktima. Kapansin-pansin na may gwardya ng nagbabantay malapit sa overpass. Sabi ng NLEX, nagipag-ugnayan na sila sa PNP pati na sa LGU kaugnay sa insidente. Ipapaalam din daw sa pamunuan ng NLEX ang maaaring gawin sa nasabing overpass. Payo nila sa motorista na maaaring mabiktima ng pamamato. Maaari silang huminto sa medyo mas maliwanag po na parte at yun po, kailangan lang po alam nila yung hotline po namin para tumawag po kaagad. Para mapuntahan po kaagad sila ng aming mga personnel, ma-assist at maibigay ko ano po yung mga pangangailangan nila. Samantala, libreng makakadaan sa ilang expressway sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon. Sa anunsyo ng San Miguel Corporation, waive ang toll sa mga nabanggit na araw sa NAIA Expressway o NAIA-X, South Luzon Expressway o SLEX, Star Tollway at Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX. Magsisimula ito alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Sa mga biyaheng Bicol Region, kailangang magbaon ng mahabang pasensya. Ilang araw na kasing problema ang matinding traffic lalo sa bahagi ng Camarines Sur, dulot ng mga ginagawa sa kalsada. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nang misulang parking lot ang bahaging ito ng Andaya Highway sa bayan ng Lupi, Camarines Sur dahil sa haba ng traffic. Ilang araw nang ganito ang sitwasyon doon, kulang 1 linggo na lang bago ang Pasko. Kaya ang mga biyahero umaaray na sa tindi ng traffic. Kahapon po kami umalis doon alas 5 ng maga. Apo, sir! Dumating kami sa Lupi alas 6 kanina. Apo. 3 hours and a half kami bago nakatawid. Ang dating 1.5 oras na biyahe mula Lupi, Naga City, 5 hanggang 6 na oras na. Ang ilang bumiyahe naman mula Bicol at Visayas na papuntang Maynila, mahigit 3 oras nang naipit. Ang nasa likod ng katakot-takot na traffic na ito, mga ginagawang kalsada. Pagpasok pa lang sa unang bayan ng Camarines Sur, sasalubong agad sa mga biyahero ang butas-butas at bako-bakong daan. May mga bahaging 1 lane lang ang pwedeng daanan. Dagdag pa ang mga road at bridge widening projects. Kaninang umaga, may naaksidente pang 10-wheelers sa bayan. Yan ay matapos na iwasan ng driver ang nakatambak na mga bato sa kalsada. Tapos na ang clearing operation at naibalik na raw ang normal na daloy ng trapiko sa pinangyarihan ng aksidente ayon sa LTO. Ayon sa DPWH Region 5, naiintindihan nila ang abalang dulot ng matinding traffic dahil sa mga ginagawa sa kalsada sa lugar. Ginagawa na raw nila ito ng remedyo para matiyak din ang kaligtasan ng publiko. Round the clock na rin ang paggawa para maipatupad ang mga hakbang kontra traffic. Ang LTO naman, nagpadala na rin ng mga enforcer para tumulong sa pagmamando ng daloy ng trapiko. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos ang buong suporta ng gobyerno sa Armed Forces of the Philippines sa ika-89 na anibersaryo nito. Pinatutukan din ng Pangulo ang cybersecurity at disinformation operations na bantaraw sa demokrasya. Nakatutok si Chino Gaston.
Buo ang suporta ng gobyerno sa AFP sa gitna ng mga hamon sa soberenya at mga makabagong banta laban sa seguridad. Ito ang pangako ng Pangulong Ferdinand Marcos sa kasundaluhan sa kanyang talumpati sa ika-89 na anibersaryo ng AFP, kung saan i-display ang mga bagong military equipment gaya ng mga tangke at helicopter na bahagi ng AFP Modernization Program. The geopolitical developments and tensions continue to test our sovereignty and our resolve. The surge in cybersecurity threats, if unchallenged and unaddressed, will challenge our national security. Sa command conference sa AFP, pinatututukan ng Pangulo ang cybersecurity, pati na ang disinformation operations na itinuturing niyang banta sa demokrasya. Ang pagtugon sa mga hamon sa West Philippine Sea at EEZ ng bansa, pati na ang banta ng cyber warfare, kasama sa ipinresentang campaign plan ng AFP sa Pangulo. Yung tawag po natin dun sa campaign plan natin is Tatag Kapuluan, which encompasses all the operations that we need to do to protect our people and secure the state, secure the land. Kasama na yung WPS? Kasama na yung WPS doon, kasama na yung internal security operations pa rin. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston nakatutok, 24 oras. Hawak na ng pulisya ang isa sa riding in tandem na inireklamo sa inyong Kapuso Action Man dahil sa pagnanakaw sa ilang estudyante sa Pasig. Yan at ang isa pang hulihan sa lungsod sa aking eksklusibong pagtutok. Matapos naming maipalabas sa Kapuso Action Man segment ang idinulog sa aming problema ng mga holdapan sa Barangay San Jose sa Pasig, natakip ng Pasig Police kagabi ang isa sa riding in tandem na nang-hold up ng mga estudyante sa naturang lugar, makaraang mambiktima raw muli ng isang mag-aaral sa kabilang barangay. Tinutukan siya ng baril, kinuha ang kanyang wallet. After niya matutukan at kinuha ang wallet, dali-dali itong umalis yung suspect. Mabuti na lang po at nandito po ang ating mga kapulisan na nagpapatrolya. Siya po ay may mga kaso na po ng robbery at involved din po siya sa illegal na droga. May lahing dayuhan ng suspect na positibong kinilala ng mga biktima bilang siyang nang hold up sa kanila. Ang naging ebidensya natin dito, yung positive identification ng estudyante na naging biktima. Once there is opportune time is tinutukan niya ng firearm and then kinukuha niya yung mga gamit. Wala pang pahayag ang suspect, paalala naman ng pulisya. As much as possible, huwag natin bigyan ng opportunity yung mga kriminal. Kasama po natin ang mga barangay, kasama natin yung lalo na yung ating mga tanod. Sa Pasig pa rin, dakip din ng suspect na nang molestya umano ng kanyang menor de edad na pamangkin. Matindi yung psychological effect ng ginawa nitong tsukuhin nitong biktima. No comment ang suspect. Ang biktima, inirekomenda na ng PNP na maipagamot. Meron tayong support group, no, na nag-aalalay sa mga ganitong mga kaso. Marami tayong mga psychologists and psychiatrists na nag-i-intervene sa mga ganito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil nakatutok, 24 oras.